isa sa kapatid ko. Matagal kami hindi nagkikita, magmula nung nag-aaral pa ako. Kasi ko lang ay nasakit sa akin na wala ito. Tumatawag sa akin yan, ang problema. Ang hindi ko makalimutan sa kanya, sa I-14 na kapatid. Nung nag-aaral pa ako, alam mo, galing ako sa 4 years ako sa Bible College. Hindi ako nagpapastor, pero iba ang calling ko sa music ako. Ngayon siyempre, ako ay talaga determined na mag-aral sa secular kasi iba ang calling ko. Ngayon, nahirapan din ako kunting mag-albasa. Ang desire ng puso ko, mag-ship ako ng course ko. Nahirapan din ako doon sa mga kapatid ko dahil alam ko naman hindi ganun kadali ang course ko, mayroon pa maalan dahil siya yung nagtutulak sa mga kapatid ko, sige na, pa-enroll na lang. Actually, siyang sumama sa akin sa school. Yan ang isang hindi ko makalimutan. Napakabait. Lahat na kapatid niya ay ginawa ko ng mga kuya, nawala na. Ito na lang nahuli, may isa pa pala, nandoon sa probinsya. So, ito ay napaka-supportive. Hindi ko makalimutan ang buhay niya, naging blessing sa buhay ko din. Salamat sa Lord na wala na siya, pero alam kong nandoon na sa paanan ng Panginoon. Amen. Ang ano ko lang ay hindi kami nakikita, sobrang tagal siguro. Dito pa kami nakikita, wala na siyang buhay. Pero pasalamat ako dahil noon ay hindi siya Christian nung mga araw na yun na parang nalaman ko na lang na bago ang niya, nagbago buhay niya, nagpabautismo pala, hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig. So, salamat sa Lord na malaking bagay sa akin, sa aking pamilya, sa mga online bar. Malaki ng respeto namin sa kanya. Thank you, Lord. I call her Mana Kita. So, ate.